Sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa, labis na nadedehado ang mga tsuper at operators na 3/4 ng arawang kita ay napupunta na lamang sa pagpapagasolina. Kung kaya't kahit mabigat ang isang araw na hindi pagpasada, nakiisa pa rin ang mga tsuper sa buong panig ng bansa sa malawakang transport strike at kilos protesta ngayong March 19. Panawagan nila sa pamahalaan, bilisan ng pag-aksyon sa krisis sa langis na pumipilay sa kanilang kabuhayan. Ang mga naging kaganapan sa welga ng bayan at transport strike ngayong araw, balikan sa report na ito. Alas 6 ng umaga nang magsimulang pumasada si Kuya Noel ng kanyang pampasaherong jeep. Ngunit sa kanyang pagbiyahe ngayong araw, hindi raw maitatanggi ang hirap at bigat ng paghahanap buhay sa panahon ngayon. Ang kanya kasing kinita sa loob ng unang 4 na oras na pagpasada hanggang alas 10 ng umaga sa halip na para sa pamilya, sa pang-diesel pa lamang daw napupunta. Po. Ang pinipira pa lang po namin ngayon, pag-diesel pa lang. Kahit po sa hirap po ng biyahe. Sa gas po. Isang araw po, nakakagastos po kami ng 1.5. 1.5. Magkano kinikita natin typical sa isang araw? Ngayon, sa ngayon po, kapalat na po, kita kami ng 500. 1.5 yung edi wala na. Hindi po, labas na po yun. Yun na yung tira sana. Oo. Yung po na-enter sa amin yun, 500. Pero kapag yung hindi naman ganito kataas yung presyo, magkano talaga yung baboundary na uuwi natin? Kahit paano, kumikita naman po ng 800, 900, dapat po normal yung diesel lang po. Nitong Martes, umarangkada na ang panibagong mega taas singil sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa na epekto ng disrupted supply at mataas na fuel demand bunsod ng giyera sa Middle East. Ang presyo ng langis pumalo na sa tumataginting na higit 100 piso kada litro na iniaaray ng mga motorista lalo na ng transportation sector na napupuruhan ang kabuhayan. Ngunit hindi gaya ni Kuya Noel na tuloy pa rin ang pagpasada kahit halos kalahati na lamang ng kita ang mauuwi sa pamilya. Ang ibang mga kapwa niya tsuper nasa kalsada rin naman ngunit hindi para bumiyahe kundi para magprotesta. Malawakang tigil pasada na sinabayan ng kaliwatgan ng mga kilos protesta ang ikinasaan ng grupong Piston, Bagong Alyansang Makabayan at iba pang mga progresibong grupo ngayong March 19, araw ng Huwebes. Parte ito ng kanilang pagkondena at panawagan para sa mas mabilis at mas konkretong aksyon mula sa pamahalaan sa gitna ng patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Kabilang na dito ang pagbasura sa buwis sa langis, pagbubuwag sa oil deregulation law, pagpapababa ng presyo ng petrolyo sa merkado at pagpapataas ng pasahe at sahod para sa mga manggagawang Pilipino. Si Tatay Edwin, 68 taong gulang na at aminadong ang pagpasada ang pangunahing ikinabubuhay. Ngunit iginarahe muna ang jeep para lumahok sa tigil pasada at welga ng bayan ngayong araw. Ito ay upang suportahan din ang idinadaing ng karamihan ng mga tsuper at operators patungkol sa mataas na presyo at buwis sa langis, maging ang mababang pamasahe. Masakit man daw sa bulsa, marami sa mga gayang tsuper ang napipilitang pasanin ang mataas na presyo ng petrolyo para kahit papaano ay may maiuwi pa rin kita sa araw-araw. Kahit mahal ang diesel, basta may kakarga, ang mahirap, wala kang mabiling diesel, hindi kami makakabiyahe. Kahit mahal, kakagatin mo na kasi gawa ng para sa pamilya. Sa totoo lang, pag inabot pa ito ng 2 buwan o 3 buwan, yung mga nangungupahan na driver, halos di na makakabayad. Kasi halos wala nang inuuwi. Uuwi ka lang ng 300, like pa nga yung mga badyaw nga kumikita. Tapos yung driver, kikita lang ng 300. Kaya karamihan ng operator, nagbababa na ng boundary. Mailabas lang yung jeep ng driver. Ganyan po. Bukod sa taas singil sa langis, panawagan din nila na maramdaman na rin daw sana nila ang pangakong fuel subsidy ng gobyerno para sa mga tsuper at operators. Bukod pa ito sa pagresolba ng hiling na taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan at taas pasahod para sa mga manggagawang Pilipino lalo na sa gitna ng krisis. Pangulo, yung ibigay na lang yun ang piso ng dagdag sa pasahe, ibigay na, huwag na idamo. Dahil ang mga driver, kahit kapiranggot ibigay, basta natugunan sa gobyerno, medyo masaya na ang mga driver. Sa pasahe nga piso lang dagdag. Tapos, ibasura yung Oil Regulation Law, isa bansa yung industriya ng langis. Pagkatapos, kailangan talagang bat sa langis at saka ang excise tax nga tanggalin mo na yan kasi sobrang taas ang presyo ng langis dito sa ating bansa.
Ayon kay Pisto National President Modi Floranda, ang huelga at tigil pasada ay isa lamang sa kanilang hakbang upang maipaabot sa pamahalaan ang kanilang pagkadismaya sa aniyay hindi sapat na aksyon sa gitna ng nararanasang krisis sa langis. Pero bakit ang mga ordinaryong driver, ang ordinaryong mamamayan ang nagpapasan ng pasakit, tayo nagpapasan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya ito pong araw na ito ay hindi matatapos ngayong buong maghapon. Ito'y panimula pa lamang na pagkilos ng mga driver at operator at ang mamamayan. Magkakaroon po tayo ng mga siri ng mga pagkilos hanggat hindi binibigay, hanggat hindi binabasura ang contribution law, hanggat hindi tinatanggal ang isa-isa sa langis, hanggat hindi tinatanggal ang contribution iman sa langis. Ikinasa ang malawakang huelga at tigil pasada sa iba't ibang strike centers hindi lamang sa Metro Manila kundi sa iba't iba pang panig ng bansa. Magpapatuloy ito hanggang bukas, March 20, kung saan sa Mendiola gaganapin ang main protest. Para sa UTV News, Mia Layatin, sumasaludo sa bawat Pilipino.